Okay, umpisa na po na naman natin ng ating update sa Kim Pao for today guys. Bago naman tayong pasabog ngayon. Kim Chiu may pasabog sa mga fans this coming December. Kaya aabangan natin yan. Paolo Avellino, namimiss na po niya si Aki, ang kanyang anak. Line items natin, actress, may pasaring kay LJ Reyes. Ito ay isang revelasyon. Okay, bago po natin umpisa ng ating updates o ang ating istorya, gusto ko lamang po kayong bigyan ng introduction sa aking YouTube channel. Intro, pasok! Okay, umpisa na po natin ang ating kwento, pasabog. Kim Chiu may pasabog sa this coming December sa kanilang mga fans. Kasama po si Kim Chiu sa mga artista na may pasabog sa mga fans sa this coming December guys. Believe it or not guys, ito po ay aabangan natin dahil alam naman po natin na talagang may pasabog ang Kim Pao. At hindi lamang po yan guys. Alam niyo ba kung ano yung kanilang pasabog sa December? Ay kakaiba daw to guys. Ayon dito sa ating legit na sources Ito daw guys ay parang very unique. As in na unique. Dahil si Kim Chiu guys ay parang sinabinata siya ng mga ibang direktor na kung saan po ay sinabi sa kanya na gusto nila na magkaroon ng pasabog. Yung kakaibang pasabog daw sa mga fans nila. Yung pasabog na yun guys is talagang kakaiba. Dahil mamimigay po sila ng ayuda. Kaya ito guys alam kong masaya kayo dyan sa ating update. Alam kong excited kayo na marinig yung salitang ayuda. Diba? Nakakagigil yung salitang ayuda guys. Dahil ang akala ko lang politiko lang yung may ayuda. Sana naman pati sa atin dito makatanggap tayo ng ayuda dahil ang mga fans dyan ay nanggigigil na sa ayuda na term. Ay ito na tayo guys. Ang abangan natin ay ang ayuda nila Kim Chiu at saka ni Paolo Avellino. Yun daw guys, ayon dito sa ating legit na sources ay ipapamahagi daw nila yung parang kumbaga 1/4 ng kanilang income. Wow! 1/4 ng kanilang income yung ipapamahagi nila sa mga netizen. Sino ba naman ang ayaw niyan? 1/4 na ng income nila guys. Isipin niyo yan kahit sino guys. Wala pa akong narinig na artista na nagbibigay ng 1/4 sa kanilang income. Ito lang dalawa na to, sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino lang. Yan lang po yung artista na narinig ko na ipapamahagi yung 1/4 ng kanilang income. See? Tingnan nyo guys kahit saan man sulok ng mundo tayo, kahit saan ka man, ngayon lang talaga ako nakakarinig na ipapamahagi nila yung 1/4 ng kanilang income. Diba? Ang laki na yun guys kung iisipin natin yung 1/4 ng kanilang income ipapamahagi sa atin. Samantala yung mga iba, hindi po sila nakaka-receive ng mga ayuda. Tayo lang po ng mga netizen ang nakaka-receive ng ayuda ng Kim Pao. Sa mga artista po guys, paki-comment down below mo nga po guys kung may alam kayong artistang namimigay ng ayuda ng 1/4 sa kanilang income. Kasi kung may alam po kayo guys is pwede ninyong i-comment down below dito sa baba. Pero pag wala naman tayong alam, kasi wala pa naman ako nare-receive na or naririnig na namimigay ng mga 1/4 ng kanilang income ang mga artista Dahil ang priority ng mga yan, ayon dito sa aking legit na sources, ang priority ng mga yan is yung sarili muna bago yung iba. Ganyan daw kasi yung mga ibang artista guys, lalong-lalo na pag ikaw ay baguhan. Pag baguhan ka daw kasi is kitang-kita mo dyan yung kalamangan. Ang sinasabi kasi nila dito guys is yung parang nanlalamang. Yun daw yung term.
Pero sa mga baguhan na artista, don't expect na ganyan. Kahit naman siguro po, hindi na baguhan, yung talagang matagal na sa showbiz. Wala pa naman akong naririnig ngayon na ako nakarinig ayon dito sa ating legit na sources. Kaya that was the surprise at hindi daw inasahan ng mga, ito guys ito, ayon dito sa ating legit na sources hindi daw inasahan ng management nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino na ganun daw yung isa-surprise nila sa kanilang fans. Dahil daw, naawa daw sila sa kasagsagan daw pala ng bagyo, wala daw ni isang tumulong sa kanila. Only daw yung mga tao lang daw na tumulong sa kanila, yung kanilang sarili lang daw guys. Which is very true. Pati yung politiko na inaasahan natin, hindi naman sila tumutulong hanggang salita lang. Pero itong dalawa na to guys is they are preparing. Simula na daw ngayon guys is palagi na daw silang namamataanan na sa bangko na nag-withdraw ata. Yun yung ayon sa ating legit na sources. Kung iisipin mo to guys kung iisipin mo, hindi naman masama yung tumulong, di ba? Lalong-lalo na pag yung pagtulong mo is bukal sa loob mo. Hindi yan masama at saka walang masama pag tumulong ka. Sobrang shock talaga ako dito kasi imaginin mo 1/4 ng kanilang income. Wala pa silang, hindi pa sila, kumbaga, nagtagal sa kanilang karir ba. Kumbaga is, bago pa lang yung tambalan nila at nakakapag-isip na sila ng parang pabuya sa mga fans nila. Ang sabi daw ng Kim Chiu at saka si Paolo Avellino guys is, wala naman kami sa position ngayon kung wala yung mga fans na tumangkilik sa amin. Tumangkilik sa aming, kumbaga is sa aming movie, sa aming project, halos lahat nakasubaybay po sa amin. Kaya ito lang po siguro yung pasasalamat namin sa kanila dahil alam naman natin na hindi naman palaging nandyan yung ating mga fans tuwing may mga sakuna tayo at ngayon po ay kailangan nila tayo dahil ang dami ng bagyo ang dumaan sa atin wala naman pong ibang tumulong sa kanila kundi tayo din po. Ibinabalik lang po namin yung tulong nila sa amin. Kaya nga po kami sumikat dahil po sa kanila. Yan daw yung ayon sa ating legit na sources guys na sabi. At naantinag daw yung mga puso ng mga fans at mga management nila dahil sa kagandahang loob ni Kim Chiu na sinabi sa kanila. Kasi parang kumbaga na-shock daw yung mga na-shock daw yung mga kasamahan nila sa showbiz kasi hindi daw nila inaasahan na ganun daw yung sasabihin ni Kim Chiu. Na ganun daw yung sasabihin ni Paolo Avellino sa kanila na ipapamahagi talaga yung 1/4 ng kanilang income. Yung income na yun guys is hindi naman hiningi yun kundi pinaghirapan naman nila. Kaya sabi daw ni Kim Chiu is binabalik lang daw niya yung kumbaga yung suporta natin sa kanya guys, sa kanila is binabalik daw nila lang sa atin. Kaya daw po magbibigay sila ng ayuda. Whatever ayuda man yan guys, anumang klaseng ayuda yan guys, we need to accept. Kasi pera man yan, pagkain man yan, damit man yan, shelter man yan, we cannot refuse kasi tayo po ay nasalanta ng bagyo at tayo po ay nabahaan din at hindi mo ma-refuse ang ayuda kundi tinatanggap. Kaya sa mga tao dyan na feelingera na ayaw tumanggap sa King Pao daw kasi guys, ayon sa ating legit na sources nung sinapubliko daw na may ayuda na gagawin sa December, ang sabi daw dito ayon dito sa legit na sources natin, binas daw si Kim Chiu at ang sabi niya, parang may balak daw si Kim Chiu or si Paolo Avellino na mag-run ng politiko. Parang yung tingin nila sa ibibigay nilang dalawa is parang politiko. Parang sense of I don't know, hindi ko alam kung anong klaseng sense ang masasabi ko dito dahil parang out of mind po sila na nagsabi. Parang hindi mo maintindihan kung hanggang kailan ba yung kaya nilang masabi sa Kim Pao, kung hanggang kailan ba yung paninira nila sa King Pao dahil hindi natin masaksihan guys, kung hindi natin ma-adapt yung kanilang puso't isipan kung ano talaga yung nasa isip nila, kung
yun ba is tama or yun ba ay may sense sila or yun ba ay kababalaghan lang? Hindi ko maintindihan guys. Kaya para sa akin sobrang labo. Sobrang labo talaga. Parang mas malabo pa sa madilim. Hindi mo maintindihan. Mga basers daw ito guys. Ito yung ayon dito sa ating legit na sources na sinabi daw na may balak daw si Kim Chiu na mag-run ng politiko, ng politics. Kaya daw siya namimigay ng ayuda ng mas mahaba or mas maaga dahil as soon as possible baka mag-run daw ito. Or hindi pa sa ngayon or baka next na next na election. Parang ganun guys. Ano mo ba yan? Parang iba yung sense sa tulong, yung instead na tulong, dapat magpasalamat tayo, di ba? Pero sa kanya kasi parang feeling niya is ginagamit ni Kim Chiu yung tulong na salita para makaproduce ng maging popular ba at gawa ng politiko ba? Parang ganun. Kaya para sa akin, against ako dito sa bashers na to kasi instead na magpasalamat, ito pa ay gumawa pa siya ng mga pambabas. Kaya medyo mahiya-hiya muna tayo ng konti ba kasi yan ay para sa atin. Kaya nga namimigay si Kim Chiu kasi naawa. Hindi yan para sa politiko or namumulitika siya, okay? Sana tatak mo yan sa ulo mo, basers, kasi ikaw napaka-negative mo. Okay. Paula Avellino, namimiss na daw niya si Aki. Dadako naman po tayo sa isang istorya kung saan po ay si Paula Avellino po ay namimiss na daw niya ang kanyang anak na si Aki. Okay. Dati naman alam natin guys na si Paula Avellino po ay may anak na si Aki at hindi naman lingid sa ating kaalaman na matagal na nating alam na may anak po si Paula Avellino kay LG Reyes. Kaya nga po, matagal na po siguro silang hindi nagkikita. Sabihin na lang po natin na gano'n na matagal na silang hindi nagkikita at higit sa lahat po ay normal lamang po sa isang tatay o isang father o isang daddy na mamimiss mo ang iyong anak, lalong-lalo na pag yung anak ay malayo sa iyo. Ilang buwan na o taon na siguro hindi na sila nakikita. Since ang pagkaalam ko lang na last na pagkita nila nung nagkaroon ng tawag ito dun sa California, yung mall tour or sa ASAP, California. Yun lang yung alam ko. Buwan na po yung pinag-uusapan dito. Kaya sa tingin ko po, it's been normal. At saka iba pa rin yung tawag sa cellphone, tawag sa laptop. Iba pa rin kasi yan pag yung pinag-uusapan anak. Diba? Mas maganda kasi pag personal. Pag personal kasi is nasasabi mo talaga dyan kung ano talaga yung kung ano talaga yung nasa sa loob mo ba. Nasasabi mo din sa kanya kung namimiss mo na ba siya. Ang dami mong nasasabi pag personal kasi nakakabanding mo din siya sa kanyang pang-araw-araw. Pag personal kasi, di ba? Kaya iba pa rin pag personal. At saka guys, alam nyo, pag ikaw ay parents na, iba yung miss na salita Iba yung salita natin na miss natin ang isa't isa kung sa personal iba naman yun. Sa cellphone guys kung sa cellphone based sa akin sa cellphone kasi guys is pwede mong dayain niya. Miss na kita o ganito, bilihin kita, pero hindi mo mahahag yung anak mo mismo dyan. Just the way lang yung yung kumbaga is for this one purposes lang, parang ganun. Hindi mo talaga totally mahahag yung anak mo dyan guys. Hindi mo siya, makikita mo nga siya, pero hindi mo siya mahahawakan. Makikita mo nga siya, pero hindi mo rin siya mahahalikan. Mahahalikan mo nga sa screen, pero hindi sa personal. Ito yung mga side kasi or sinasabi ko ito guys kasi naranasan ko kasi yung ganyan na malayo yung parents mo tapos sabihin sa'yo na mimiss ka, sabihin sa'yo na mahal ka, pero hindi ka naman nila mahahawakan, tsaka hindi ka nila mahahag sa personal. Kumbaga ba is iba pa rin yung
yung makikita mo sa personal, di ba? Believe it or not guys, kung sino po yung nakakaranas dyan na malayo yung mahal mo sa buhay, paki-comment down below lang po guys. Kasi alam kong lahat po tayo niyan is nakaranas po niyan, hindi lamang po si Paolo Avellino. Kaya normal lang po yan na ganyan po yung pakiramdam ni Paolo Avellino. Dadako po na naman tayo sa blind items natin na si actress ay may pasaring kay LG Reyes na revelasyon. Okay guys, ito na naman tayo sa revelasyon. Ang actress na to guys is pakialamera talaga. Ang sabi daw kay LG Reyes ay dapat daw nang ilayo si Aki kay Paolo Avellino dahil bakit daw ipra-priority ni Paolo Avellino ang mamimigay ng tao samantala daw ang obligasyon daw niya kay Aki ay hindi daw niya maibibigay ng tama. Wow! Parang ikaw na yung, kumbaga guys, parang ikaw na si Paolo Avellino. Bakit? Alam mo ba kung magkano ba yung obligasyon ni Paolo Avellino? Kung magkano yung pinapadala niya kay Aki? Diba? Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na may pasarin ka kay LJ kasi hindi mo alam kung anong sitwasyon nila LJ at saka si Paolo Avellino at saka si Aki as of now. Kaya nga sabi ni Paolo namimiss niya na si Aki eh. And then goes around, yan yung sasabihin mo na magsabi ka na bakit namimigay si Paolo Avellino sa mga fans samantala yung anak niya hindi niya binibigyan. Saka pasarin ka pa kay LJ na mabigat ang obligasyon pag ikaw ay single mom. Ngayon. Grabe. Grabe yung pasarin mo, girl. Nakakahiya. Bakit? Ina-update ka ba ni Paolo kung magkano binibigay niya, di ba? Saka, alam naman natin na may trabaho man o wala si Paolo Avellino, namibigay pa rin kay ate yan. Kaya huwag kang na ganyan na magsabi. Kasi wala ka sa posisyon at saka wala ka sa sitwasyon. Itong na to na actress na to, akala mo, perfecto. May anak din to, guys. May anak din to. Tsaka yung anak mo, guys, is hindi niya kasi masuportahan. Kaya niya dinimanda yung ka-live-in niya before. Kaya siguro may hugot ito. At saka talagang pasarin niya talaga. Kaya may hugot ito eh. Kumbaga is naninira na to eh. Itong actress na to is wala tong patutungan, wala siyang mapapala. Ay kung pwede guys, paki-comment lang kung ano po yung advice ninyo sa actress na to. Kasi sobrang init ng dugo ko sa narinig ko sa ating legit na sources. Akala mo kung sino tong actress na to eh. And this is for today. Paki-like, subscribe. Yan lang po ang hiling ko sa inyo guys. Paki-like, subscribe naman po. At one comment lang po, ayos na tayo dyan. At share din po kung nagustuhan niyo po ang ating content. Huwag din po ninyong kalimutan umpisa hanggang sa dulo po na papanoorin. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.